Yan. Ah, pwede na tayong magsimula. So, mahina pa. Mahina ba? Ano mo na lang. Hello, good morning mga kapatid. Pwede na tayong magsimula. Ito yung mga attendees last week. May bago tayong participant last week si Maribel Benito. Uh, Sana makasama sila ulit ngayon. So, ito yung ating topic ngayon, yung pangatlo pa rin, yung increase awareness, madagdagan ng ating kaalaman at mapatibay yung ating personal na relasyon sa Diyos, personal relationship with God. Actually, medyo nahirapan ako sa topic na ito pero ito ang binigay ni Lord. Ah, Pinilit ko talagang tapusin. Kanina, quarter 10 na, hindi pa ako tapos Puputan. So, ito yung ating topic ngayon, yung dalawang punong kahoy sa gitna ng hardin ng Eden, the two trees in the garden. So, let's pray. O Father God, muli, nagpapasalamat kami dahil unang-una, ah, pinagsama-sama mo kaming muli ngayong linggo na ito para pasalamatan ka, Ama, sa lahat ng kabutihan mo at sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin at sa aming mga pamilya. We thank you, Lord, dahil alam namin hindi mo kami pinabayaan ng buong linggo. Araw-araw alam namin kasama ka namin dahil naririnig namin ang iyong boses at sa aming pakikipag-usap sa iyo ay ginagabayan mo kami sa lahat ng aming ginagawa sa ibabaw ng daigdig na ito. Alam namin naman na ikaw ang nagpapatibay ng relasyon, at relasyon mo sa tao, higit sa lahat sa amin na iyong mga anak. Ama, alam din namin na tinuturuan mo kaming ipagpasalamat ang lahat ng pagpapalang dumarating sa amin, kahit kung minsan sa paningin namin o sa akala namin ay hindi ito ang angkop na pagpapala na dapat naming matanggap sa iyo, Father. Tinuturuan mo kami, Ama, na ipagpasalamat ang iyong kabutihan kahit ano man ito na dumating sa amin. Dahil ito ang plano mo sa amin bago pa kami isilang at mga itinakda mo ng pagpapala sa bawat araw na dumating o magdaan sa aming mga buhay. Pangalawa, Ama, ay alam namin, tinipon mo kami sa paggabay ng banal na Espiritu upang pag-usapan, Ama, ang iyong salita, ang dalawang punong kahoy nasa gitna ng hardin ng Eden para malaman namin, Ama, kung ano ang ang gawain mo, Ama, na yung mga plano mo para sa amin dito sa daigdig at maging gabay namin, Ama, sa pang-araw-araw namin buhay. We now pray for the Holy Spirit, for the wisdom and the guidance that we would need to be able to listen to your word as well as understand, oh Father, the message that you want to convey to us. Father, we bring back to you the glory, the adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, ah yung dalawang punong kahoy sa gitna ng hardin ang pag-uusapan natin ngayon. Medyo ah, siguro gustong ipakita sa atin ng Diyos kung ano ba yung mga pagpupunyagi natin ngayon, ano ba yung ginawa ng Panginoong Yesus. At kung nung binigay nga mensahe na ito sa akin ay pinakita niya na ang lahat ng pangkasalukuyan na nagaganap sa ating buhay ay ang ang purpose niyan para
maibalik tayo doon sa original intent ng Diyos sa paglalalang niya sa atin or bakit tayo create sa daigdig na ito. So, babalik tayo sa purpose ng creation natin. So, ang sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, kaya tayo unang-una nilalang, ang pakay niya talaga para maitatag o masimulan ang isang napakagandang relasyon sa Kanya. At ang relasyon na ito ay hindi lamang pansamantala, hindi yung konting init, konting lamig, magkakagalit na, kung hindi permanente na relasyon. Kumbaga, walang bitawan, walang iwanan. Yun ang yun ang purpose niya talaga, no? At nagsimula nga ang relasyon na ito nang lalangin niya ang tao. At ang pakay niya diyan, sabi niya, para pamahalaan daw. O in short, pagharian, Ang lahat ng bagay na nilikha niya yung sa unang 5 araw ng daigdig. So, kung babalikan niyo yung Genesis, di ba? On the first day, ganito yung Manila lang, second day, third day, fourth day, fifth day. So, kung tutuusin pala yung unang 5 araw, inihanda niya ang mga kakailanganin ng tao na lalalangin niya sa ika-6 na araw. Ah, so, ibig sabihin, hindi siya ay God of order, bago mo nga naman likayin yung tao, ang lahat ng kakailanganin niya sa daigdig, nakahanda na. Ano? At ito nga, maraming hindi siguro nakakaalam o nakakaintindi na ang lahat ng pangangailangan na yan, kompleto na. Nung lumabas ang tao, at sinabi niya kung anong mga dapat gawin ng tao, tapos na ang paggawa ng Diyos. Kaya nga sa sa ika-7 araw, sabi nagpahinga siya. Ito yung lagi kong sinasabi, na kapag ang Diyos ay nagpahinga, mula noon hanggang ngayon, hindi na siya gumagawa. Ibig sabihin, lahat ng ginawa niya nung first 6 days, umaandar na yan, no? So alam na niya ang mangyayari kay Adan, alam na niya ang mangyayari sa bawat tao na susulpot sa daigdig. Hindi niya alam kung kailan ka ipapanganak. Alam na niya. So kung alam niya kung kailan ka ipapanganak, bawat araw na ilagay mo sa daigdig, alam na rin niya ang mangyayari. Diba? At inihanda na niya, ayon nga doon sa purpose of creation, ang lahat ng kakailanganin natin. No? Wag lang nating ipilit yung sa tingin natin, dapat kung ano ang maging buhay natin kasi may plano ang Diyos sa atin. Kaya tayo nahihirapan, ha? Umiiyak, nagagalit kasi gumawa tayo ng sariling plano, at kung paano patatakbuhin ang buhay natin. Taliwas ito sa naplano ng Diyos nung unang 6 na araw ng paglalalag niya sa daigdig na ito. Hindi niyo nang bababago yan. So malibang magtugma ang mga plano natin, ang mga pakay natin sa plano at pakay ng Diyos, magkakaproblema tayo. No? So, yan. So, naglalang siya para makipagrelasyon sa tao. At ang purpose niyan, pamahalaan, pagharian ng tao ang lahat ng bagay na nilikha niya sa unang 5 araw ng paglalalang sa daigdig. So, como yung daigdig at ang mga bagay-bagay sa loob nito ay mga pisikal na bagay, nilalang niya ang tao na may katawan na pisikal. Kaya ito, meron tayo, di ba? At ang tao ay ayon sa kanyang wangis at larawan, in his image and likeness. Hmm. So, yan ang purpose niya, no? Na marating na ang tao ay maging wangis at larawan niya, no? Pero dito nga, bakit parang nagkagalit yung tao? Hindi ba narating ng tao yung wangis at
larawan ng Diyos nung simula pa, di ba? So, ah mamaya maintindihan natin na narating ng tao yan. Kasi nung nilalang siya, let us make man in our image and likeness. Ginawa ng Diyos yun. Kanya lang, ah, ah, parang temporary habang kasama lang niya ang Diyos. Di ba? Kailangan maging permanente yan. Ibig sabihin, kahit mga pahiwalay siya sa Diyos, mariretain pa rin yung image and likeness ng Diyos sa kanya. No? So, yan ang purpose niyan. Hmm. So, yung Earth, physical yan eh. No? Mga physical, lahat ng create yan, physical, no? Ang state. Eh, ang Diyos, walang forma, di ba? Sabi nga, He is seen as light. God is light eh. Wala siyang forma kung hindi liwanag. Hmm? So, kung ang Diyos daw ay maging katulad ay kung ang Diyos daw ay magkakaroon ng physical form dito sa daigdig, magiging magiging kaporma niya si Adan. Ha? So si Adan wangis ng Diyos kung ang Diyos ay magkakaroon ng physical na katawan. Hindi nga siya di ba? Hmm. Ah, so, dito, kaya nga may first Adam, yun, di ba? Ang Panginoong Hesus, mm, naging wangis at larawan ng kanyang ama kasi iba ang posisyon niya eh. Kaya tinawag siyang last Adam. Ano? Kasi yung intensyon ng Diyos na lalangin ang tao na hindi narating ni Adan, narating ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi He is both man and God. So, ibig sabihin nun, kanina ang taong-tao lang yan. Hindi niya narating yung permanente na wangis at larawan ng Diyos. Kasi napahiwalay siya. No? Ang Panginoon, ibinalik niya ang tao sa piling ng Diyos, kaya na-retain yung wangis at image ng Diyos sa kanya at naging permanente. Kaya kung naniwala kayo sa Panginoong Yesus na siya ay anak ng Diyos, kung kayo naman ay naniniwala na mga anak ng Diyos, narating nyo ang wangis at larawan ng Diyos. Na-attain na yung purpose ng Diyos. Ha? Kaya sinabi, Jesus was the last Adam. Huling Adan na yan. Kasi ah, nag-transition yung tao from mere man to to uh, ang transition ng Panginoong Yesus who was both man and God. Nung namatay ang Panginoon, hmm, bumalik siya sa original state niya na God. So ganun din tayo. Habang nandito tayo, we will be seen as man, although paniwalaan nyo, you are both man and son of God. Yan din. No? Hmm. Kaya nga sabi, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Ang Panginoon daw, nung siya ay nabuhay sa ibabaw ng daigdig, ay, ah, ay, ay nakita sa kanya yung liwanag. ah, yung, ewan ko, yung radiance ng glory. Yung liwanag ng kanyang kalwalhatian. Hmm? Bakit parang walang nakakita na tao na may glory ang Panginoon, di ba? Ha? Kasi nga, ah, ang nakakakita diyan yung mga spiritual beings. Kaya nga kilala siya ng mga 'di ba, masasamang espiritu na pinapalaya sa niya, 'di ba? Oh, ah, ganun din kayo kung kayo naniniwala na anak kayo ng Diyos at nabubuhay kayo sa pangkasalukuyan, maniwala kayo na bilang mga anak ng Diyos ay dala-dala niyo na din yung radiance of God's glory. At sabi nga, exact representation of His being. Ano ibig sabihin nun? Ah, kung ano ang divine nature ng Diyos, dala-dala nyo yan. Mm? Naniniwala ba kayo, no?
yung nature and character of God, dala-dala nyo. Bakit? Kasi son of God kayo. Kasi pinaniniwalaan nyo na mga anak kayo ng Diyos. Di ba? Hindi pwedeng sabihin nyo, anak kayo ng Diyos, asan ang glory mo? Ang Diyos may glory. Di ba? Asan ang divine nature mo? Oh? Hmm. Dapat, kung sinabi mong anak ka ng Diyos, katulad ng Panginoon, then you have the radiance of God's glory at eksakto. Ano? Exact, hindi partly. Yun nga yung ginagawa. Naku po, eksakto pala. No? Paniwalaan nyo yan. Hmm. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng iba na ikaw, anak ka ng Diyos. Anak ka ng demonyo siguro. Di ba? Huwag niyong paniwalaan yun. Paniwalaan niyo kung anong sinasabi ng inyong amang Diyos sa inyo. Hmm. Hmm. Noong, ito si Doubting Thomas ito di ba? Sabi niya nung nabuhay na maguli ng Panginoon. Sabi ni Doubting Thomas, uh, show me the Father. Uh, Kasi ang sinasabi ni Tomas, ah, kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, ipakita mo yung iyong ama. Sabi nga ng Panginoon, hindi mo makikita ang ama, liwanag yun Kung nakita mo ko, nakita mo na yung ama. Kasi kung magpapakita ang ama, liwanag lang yan Pero kung makita mo, gusto mo siyang makita na may iintindihan mo ang forma niya, kung anong karakter niya, kung anong nature niya, nandito ako. Pambira ka, sabi niya. Tagal-tagal mo na akong kasama. Di ba? Sasabihin mo pa, nasaan ang ama? Ipakita mo ang ama. He who has seen me, kung sino yung makakita sa akin, ay nakita na ang ama. Amen ba? O ganyan bang paniniwala niyo sa sarili niyo? Hmm. Kaya nga, yung ibang tao, di ba? Ah, eh, yun nga, sinasabi ko, may opportunity kayo araw-araw na ipakita nyo ang nature at character ng Diyos sa ibang tao. Oh? Kung may pulubi diyan, magbigay kayo. Sabihin niyo magpasalamat ka sa Diyos. At kung nakita nila, naku salamat. Kanino sila nagpapasalamat? Papasalamat sila Diyos. Kasi ang pinapasalamatan nila ay yung karakter mo na namimigay ka sa mga nangangailangan. Hmm? Kaya kahit sa mga maliliit na bagay, kung binibigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na gumawa ng mabuti, gawin ninyo. Kasi hindi lang kayo ang nakikita niyan, kundi ang Diyos na hindi nila nakikita. Hmm. Kaya sa tuwing magpapasalamat sila sa kabutihan nyo, ang pinasasalamatan nila ay ang inyong Diyos Ama kasi nire-reflect nyo yung character, yung divine nature niya sa ibang tao. Amen? Hmm. So ano ba itong image and likeness of God? Nung ginawa ang tao na may physical na katawan, hmm, he was also in the image of God. Yun nga yung sinasabi ko. Kung magkakatawan ng tao ang Diyos, katulad ni Adan, yung forma ng katawan niya. So, uh, nung nilalang si Adan, ah, he was also created in the image of God. Narating niya yan. Ah, Bakit? Kasi he was full of light. Punong-puno siya ng liwanag nung dinila lang siya. No? Tapos kasama niya ang Diyos, punong-puno siya ng liwanag. Katulad ito ni Moses, di ba? Nung ibinigay sa kanya yung Ten Commandments, ah, at nasa piling siya ng Diyos sa Mount Zion. Mount Zion ba yun? Mount Zion, di ba? Kinuha niya yung Ten Commandments, di ba? Kasama niya ang Diyos. Hmm? Kahit sa paningin kahit sa paningin ni Moses, sandali lang yon. Tandaan nyo, a day to the Lord is 1,000 years to a month. Kahit sa tingin ni Moses, sandali lang yung pakikipag-usap niya sa Diyos.
Sa baba, nainip na yung mga tao sa kahihintay sa kanya. Ibig sabihin, yung oras, iba sa baba, iba sa kasama niya ang Diyos. Dahil sa dahil sa presensya ni Moses, dahil si Moses nasa presensya ng Diyos, hmm, nasakloban siya ng liwanag ng Diyos. Kaya nga nung bumaba siya, ah, anong sabi? Nagliliwanag daw si Moses. Hmm. Ganon din si Adan. Ah, nung nilalang siya, ah, eh, punong-puno siya ng liwanag ng Diyos kasi kasama niya ang Diyos. Kaya nga hindi niya nakita yung kahubaran niya. Eh. Bakit? Natakluban yung kanyang physical na katawan. Eh. So na-attain yung image of God, which is light. Nung nilalang siya, he was also created in the likeness of God. Ito nga yung sinasabi ko. Kasi he mirrors the divine nature or character of God. Hmm. Bakit? Ah? Kasi kapag kasama mo ang Diyos, lagi kang good. Ang Diyos, always good. Di ba? Oh. So, yung nature ng Diyos, laging good yan. God knows or sees no evil. As everything in Him is good. Lahat mabuti, walang masama. Oh? Kaya lang naman nagkakaroon ng masama kasi nagkaroon ng ibang tingin yung tao sa tingin ng Diyos. Taliwas o iba sa tingin ng Diyos. Kasi humiwalay siya. Pero nung kasama niya ang Diyos, he was like God, knowing only good. Kasi wala namang evil sa Diyos eh, di ba? Oh. Hmm. Ano ba yung evil? Illegal act. Sabi nga natin. Although, ito, definition ko lang ito, ano? Na sinabi sa akin ng Diyos. So yung evil, mga illegal o hindi mga kilos yan na hindi ipinagpapaalam sa Diyos. Hindi pwedeng magkaroon ng evil ang Diyos kasi wala siyang illegal act. Lahat ng acts niya, good. Di ba? So there is no evil in God because everything he he does is good. Kaninong mata? Sa kanya. Siya yung standard eh. Di ba? Oh. So, yung illegal acts, ito yung mga kilos ninyo. Nahiwalay o hindi ipinagpaalam sa Diyos. Ito yung sinasabi ko. So dito, naglalaro, ulitin ko yung importansya ng prayer, yung morning prayer. So that we do not become evildoers. Ha? Tulad yan nung, di ba? Sa umaga, umuulan ng mana, di ba? Nung nasa disyerto sila, pinapakain sila ng Diyos. Ah, pero dapat bago sumikat ang araw, nag-gather mo na yung mana mo. Kung hindi, matutunaw na yan. At ubusin mo na. Kasi kapag nagtira ka, ano, nagiging uod yung mana, di ba? So, parang morning prayers pa yan. Para hindi kayo maging evildoers, ito ulitin ko na naman, bago sumikat ang araw, magdasal na kayo, Lord. Ito ang aking gagawin for the day. Isipin nyo na kung ano yung mga plano nyo, ipagpaalam nyo na para hindi kayo evil doers. Lahat ng gagawin nyo, kapag ginawa nyo yan, lahat ng gagawin nyo for the day, good. Hmm? Of course, may mga oras na kapag ginagawa nyo na, sasabihan ka naman ng Diyos oh, huwag mo nang ituloy yan. Hindi yan parte ng plano ko sa'yo. Tigil ka. Then, good ka pa rin. You're not evil doer. Pero ang mahirap niyan, kapag sinabi ng Diyos na wag mong gawin, ginawa mo, evil doer ka. Di ba? Sa evening prayers naman, aside from Thanksgiving, di ba? Paano ba kayong magdasal sa gabi, di ba? Lord, thank you sa lahat ng pagpapala na tinanggap ko ngayon. So, enumerate nyo na, pumunta ako sa SM, ha? Nagwaldas ako ng pera. Whatever na sa tingin nyo, mabuting ginawa ng Diyos sa inyo. And, huwag niyong kalilimutan, confess your sins o mga illegal acts sa Diyos. Diba? Confess your sins, He is faithful and just to forgive us.
I-confess mo lang, patatawarin ka na. Kasi sa mata niya, hindi ka naman talaga nagkasala. Ha? Ano yung mga kino-confess mo? Yung magawa mo na akala mo masama, di ba? Kasi nagkaroon ka ng ibang valuation o pagpapahalaga ng mga kilos mo na sabi mo, ito mabuti, ito masama. Kaya kapag sa isip mo masama, i-confess mo. Patatawarin ka naman ng Diyos. Kasi sasabihin ng Diyos, sa akin lang, wala ka namang kasalanan. Sa sarili mo, nagkasala ka. May ka ng tawad. Diba? Ganon lang yun. Hmm. So, God is the standard of good and evil. Ano ibig sabihin nito? Huh? Eh, eh, so, sa Kanya, ito nga, sinasabi ko, lahat ng bagay sa Kanya, good, walang illegal. Huh? Paano magkakaroon ng illegal? Eh, there is no other God beside Him na pwedeng na pwedeng maghusga sa Kanya kung ang Kanyang ginawa niyo o gagawin, evil. Di ba? Kasi kung may mas mataas na Diyos sa kanya at hindi niya pinagpaalam, evil yun. Wala nang mas mataas sa kanya. Kanya, good siya palagi. Walang evil kung tutuusin mo. Diba? So, mm. Kaya sabi sa Genesis 1, chapter 1, sinabi, God saw that it was good, and He affirmed and sustained it after every creation. So first day, itong ginawa niya, and God saw it was good. Di ba? Second day, wala, nilalang niya lahat. Tapos God said it was good. Wala kayong mababasa na create niya ng mga animals at the end of the day. Teka, nagkamali yata ako sa paglalang nito. Hindi. Di ba? Ano sabi? Everything was good. Ito, amplified version ito. It was good and he affirmed and sustained it. Hmm. Pinagtibay niya at ano, sustain, ipinagpatuloy niya yung mga sinimulan niya. Hmm. Inilagay ng Diyos sa Ardin ng Eden ang tao kung saan siya ay nakipag-ugnayan o nakipagrelasyon at upang samahan siya sa pamamahala ng daigdig. Diba? Let us make man in our image. Hmm. Yan. Si Shirley nahirapan. Hmm. So, yan. Uh, sa... ito, order Hmm. Hmm. So, yun. So, nilagay siya sa Garden ng Eden. Bakit sa Garden ng Eden? Mamaya malalaman natin. Hmm. So, ano ba yung Garden of Eden? Yung Eden sa Hebrew, a place of pleasure, sabi, or delight. Ah, it is also called the Garden of God. No, ito, ah ito, itong Garden of God. Yan ang tawag ng mga ibang ibang scriptures ano sa Sumeric nga ang sabi dito eh. Ah, so garden ng Diyos yan. Ano? Yung Garden of Eden. Dapat nga daw hindi Garden of Eden. Garden in Eden. Ang tama pala. Hmm. So, place of pleasure. Ano ba yung pleasure sa Tagalog? Magandang ano, pag umiinom kayo ng masarap, ano, na inumin, pleasure talaga. Wow, ang sarap, heaven. Diba? Oh. So, so, ano ba yung garden in Eden? In Eden. So, parang ginawa daw yung lugar na yan, no? Parang workshop ng Diyos, origin or cause of things. No? So, ang purpose niyan, diyan nilalang lahat ng ng bagay sa Eden ano tapos nilagay niya sa hardin ang tao. So parang kanyan yung hardin parang yun nga yung sinasabi ko workshop ng Diyos. Diyan ginagawa lahat ano. Hmm.
Pero hindi ito ang tirahan ng Diyos. Ito yung sinasabi ko na, 'di ba? Tulad nung kung maalala nyo, yung dalawang magnanakaw na nakapako. Mm. So, 'di ba sabi nung isang magnanakaw, Lord, huwag mo kong kalimutan, ano? Pagpasok mo sa iyong kaharian, 'di ba? Anong sagot ni Lord? Hmm. Today you shall be, hindi naman niya sinabing today you shall be in my kingdom, 'di ba? Today you shall be in ah, With me in you shall paradise. be with me in paradise. Ngayon, mamaya kasama mo ako papasok sa paraiso, yun, Garden of Eden. Kasi doon nilalagak nga ah, yung mga niredeem ng Diyos, no, bago sila tanggapin sa loob ng palasyo ng Diyos, sa loob ng presensya ng Diyos. So, ibinalik tayo ng Panginoon sa paradise. May gagawin tayo. And that is to eat from the fruit of the tree of life. Hmm? Eh, kumain ka na nung isa eh. Alam naman, ibinalik ka ng Panginoon para kumain ka ng bunga ng tree of life. Mamaya explain natin kung ano yung pagkain na yan. Hmm. So, also, in ancient times, normal daw sa mga palasyo na may hardin na kung saan ang mga panauhin ay tinatanggap at put on hold, ang mga pinaghihintay bago sila payagang pumasok sa palasyo ng hari. Hmm. Ito yung sinasabi ko na kuwan eh. Ah, ayan. Hmm. Hindi ko nga malaman nung nasa Germany ako. Ang dami kong binisita ng mga palasyo. At nakita ko, ang lalaki ng garden. No? Bakit? Sabi ko nung naging born again ako, kaya pala ako pinabisita ng Diyos sa pagkarami-raming mga castle, palace ng mga emperor ng Germany para maintindihan ko itong konsepto na ito. No? Ayan. Sa labas ng palasyo yan, hardin. Mhm. At dito, kinikilatis yung mga guest, no? Katulad ni nung panahon ni Esther, no? Sino nga ba yung si yung merong gustong makipagkita sa hari? Eh, nagsumbong si Esther, sabi niya, masama ang balak niyan. Ah, nasa hardin yun. Hindi na pinapasok ng hari. Ah, hmm. So, mula sa hardin, kung tama, kung magiging permanente, hangis at larawan ah, na purpose ng Diyos sa tao, ililipat sana siya sa palasyo ng Diyos, no? Sa house of God na sinasabi. Ano ba yung palasyo? Eh, doon nakaupo ang hari, di ba? So kung tama, kung na-attain na nila, na naging permanente na yung image and likeness ng tao, lipat na sila mula sa hardin, papasok sa palasyo ng Diyos, sa bahay ng Diyos. Di ba sabi ni Lord, hmm, mauuna ka sa inyo, in my Father's house, di ba? There are many mansions. Hmm. Ihanda daw ng Panginoon. Hmm. So, kailangan maging permanente yung image and likeness na ibinigay sa tao nung nilalang siya. Para kung hindi nakasama ng Diyos ang tao, kunyari, pwede na niyang iwanan, yung likeness niya, mariretain ng tao. Yung image niya, na liwanag, mariretain ng tao. Kaso nga, yan, Adam and Eve failed God and were driven out of the garden. Bakit? Hindi ba nila narating hindi ba naging permanente yung wangis at larawan na hinangad ng Diyos o plinano ng Diyos para sa tao? Kaya sila pinalabas. Hmm. Bakit sila pinalabas? Di ba?
Eternal life with eternal God. So, yung Garden of Eden, sabi, was planted by God as His paradise for Adam and Eve. Yan, tinalakay na natin ngayon ganyan. As they are in good relation with God, they have eternal life. Bakit may eternal life sila? Kasi ang eternal life is life with or life in the presence of the eternal God. Di ba God is eternal? Kaya kapag ikaw ay nasa tabi o kasama mo ang Diyos, you have eternal life. Kaya laging tanong nga naman, how shall, how can I inherit, uh, uh, how can I paano ko mamamana ang buhay na walang hanggan? Ang tinatanong niya, paano ko ba makakasama ang eternal God na yan? Di ba? Ang sagot, go on. Go and sell all your possessions and come follow me. Hmm. Ang sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Walang makakalapit sa aking Ama maliban sa pamamagitan ko. So kung may eternal life sila, they have everything they need. Lacking nothing, sabi, while they live out their life on earth. Eh, sa, sa seventh day, nag-rest si Lord. Nung eighth day, ano nangyari? Wala na, tumatakbo na lahat. Nabuhay na sina Adan at Eva. Lahat ng hayop, nabubuhay na. Ah? Hmm. May remedyo pa ba ang ginagawa niyo? So, wala na, permanente na lahat. Kaya yung katuruan ah, na ah, may mga hindi alam man Diyos, good luck naman. Kaya yung mga permissive will ng Diyos daw, ay sabi ko walang permissive will. Permanente ang kalooban ng Diyos. Kumbaga na, ay sige, iyan na lang, wala namang magagawa ng Diyos, nandyan na eh. Walang ganoon. Ah, lahat ng nangyayari sa inyo at mangyayari pa, fix na yan. Wala nang ginagawa ang Diyos para magremedyo. Pinapanood na lang niya ang mga natapos niya nung sixth day. Kasi on the seventh day, forever nagpahinga na siya. Nakukuha niyo yung concept ng rest day. As they are in the presence of God or as they were walking with God, lahat ng kanilang ginagawa ay gawa ng Diyos actually or directed by God. Di ba? So lahat ng actions nila are good. Lahat mabuti yan. Bakit? Di sila gumagawa na hindi kasama ang Diyos eh. Kapag kasama ang Diyos, lahat ng ginagawa mo, sinasabi ng Diyos o ginagawa ng Diyos para sa inyo. Amen. Naiintindihan nyo na. Ay, ang konsepto ng walking with God. Parang bata yan. Ano, hindi ka binibitawan yan habang naglalakad. Ah, yung bata ba, may sariling direksyon yan? Wala, sasabihin lang ng tatay, punta tayo doon. So, diretso yung lakad ng tatay. Yung bata, minsan nangihila sa ibang daan. Kung hindi ka walking with God, napapahiwalay ka, di ba? Alala ko nung malilit ang mga bata, sa umaga, nakapadyama pa nga mo yan eh. Sabi ko, tara, labas tayo. Iniikot ko sila diyan sa neighborhood. No? Ewan kung matatandaan pa nila yan. No? Doon sa neighborhood, doon sa parte ng Caloocan. Yung lugar na yun, magulo yun eh. Maraming squatter, maraming tao. Nagtatanong yung mga bata, bakit ganun yung bata? Dad, yan. Ah, so, yung tatay, ini-explain niya yung mga bagay-bagay habang naglalakad sila. Ginaguide niya, ayan, na dapat ganitong gawin, di ba? Hmm. Pag yun ang concept ng walking with God. Hindi kayo dapat
Kasama niyo palagi ang Diyos sa paglalakad niyo sa daigdig na ito. Huwag niyong kalimutan yan. Para lahat ng ginagawa niyo, ay sigurado kayo, utos ng Diyos yan. Na plano na ng Diyos yan. Hmm. Kaya ito na pinaalala sa akin ng Panginoon to yung footprints in the sand, di ba? Naglalakad yung lalaki. Ah, bakit isang footprint na lang daw ang nakikita? Ano sabi ng Diyos? Ah, Dati dalawang footprints ang nakikita bakit naging isa na lang? Ano sabi ng Diyos? Hmm. When you see only one set of footprints, it was then that I carried you. Sabi. Which is better than walking, di ba? Mas maganda yung kinarga ka na. Bakit? Yung walking pa, yun nga, baka makawala yung bata. Mawawala sa kwan talaga yan. Mawawala sa direksyon, di ba? So, they were with God, they are in good relation with God, they are walking with God, they are in the presence of God. However, they were forbidden by God from eating from the tree of knowledge of good and evil. Otherwise, they will surely die. Mm. Anong anong opposite ng life? Death. Diba? Kaya sabi ng Diyos, huwag kang kumain yan. On the day that you eat thereof, you shall surely be separated. Yun ang sinasabi niya. Mapapahiwalay ka sa akin. Yun ang concept ng death. Separated from God. Pagkatapos nun, namatay ba sila physically? Hindi naman, di ba? So ano yung death? Yun nga. Dati, walking with God, in the presence of God, with God. O ano ngayon? Hiwalay. They died. Yun ang separation. Hmm. Di ba? Hmm. The wages of sin is death. Kasi kung nagkasala ka, bad shot ka kay Lord, hindi mo siya makakasama. Separated ka. Di ba? So lumalabas yung relasyon sa pagitan ng Diyos at tao ay may kasama na kondisyon. At ito ay pagsunod ng tao sa Biblia ba? Wala namang Biblia. Kaya kung kayo sumusunod lang sa Biblia ngayon, mag-isip-isip kayo. Dapat yung Biblia nyo, yung mga nakasulat doon, maging buhay na tinig ng Diyos. Dahil pagsunod sa boses at salita ng Diyos, yun uh, ang ah, yun ang matatawag na pag naging buhay na tinig na ng Diyos yan at nakasunod kayo, hmm, yun ang magbibigay ng buhay sa inyo. Yung kasama nyo ang Diyos, mananatili kayo na buhay sa mata ng Diyos dahil kasama niyo siya. Amen? Hmm. So yung salita ng Diyos hindi binabasa. Yung salita ng Diyos direct na tinig dapat ang narinig nyo, hindi nyo binabasa. Dalawa lang ang sinabi ng Diyos na pwedeng gawin ng tao. Makakain niya ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Sinabi niya, you can eat, di ba? You can eat all from the trees in the garden, except the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Makakain niyo lahat, maliban yung bunga ng tree of knowledge. Pero ito nga yung sabi ko na hindi natin napansin, ano? Ah, hindi explicit.
Ang pinakahalagang utos pala ng Diyos ay pwedeng kainin ng tao ang bunga ng tree of life. Tama ba? Hmm. So, dalawang punong kahoy ang inalagay sa gitna ng hardin. Ibig sabihin, ito yung tampok sa lahat ng mga punong kahoy, yung dalawang trees na yan. So, dapat sina Eva at Adan nilagay sa middle, dapat bibigyan nila ng attention yung dalawa. Diba? Ang nangyari later on, isang kahoy lang ang binigyan nila ng attention, ano, yung tree of knowledge. Hmm. Dapat parehas. Hmm. Tama ba ito? Na kapag sinabi niyang do not eat the forbidden fruit, hindi ba nararapat? O common sense? Dalawa yun eh. Ang dapat kainin ay yung bunga ng tree of life. Tama ba? Amen? Ba't di nila kinain nga? Why eat the bakit kinain nila yung forbidden fruit? Fruit. Hmm. So yung dalawang punong kahoy would give them life kasi tree of life and knowledge kasi tree of knowledge. Diba? Tama ba? Hmm. Sinabi sa Biblia huh, that God made all kinds of trees and these were pleasing to the eye and good for food. Anong mga punong kahoy? Lahat. Pati yung tree of life at tree of knowledge. All kinds daw eh. Hindi naman sinabing, yung tree of knowledge, hindi pleasing to the eye yan and good for food. Pleasing to the eye pa rin. Kaya nga na-attract si Eva eh. Yung tree of life, pleasing to the eye din yan and good for food. Hmm. Ayan o, Genesis 2:9. And in that garden, the Lord God caused to grow from the ground every tree that is desirable, pleasing to the sight, and good for food. Mm. So, aside from those features na sinabi, pleasant to the eye, good for food, mm, and upon the prodding o ano ba to? Sinugsugan ba? Sinulsulan. Sinulsulan ng ahas, nakita ngayon ni Eva. Ah, bukod sa pleasing to the eye, sinabi yan eh. Eva saw the tree of knowledge of good and evil, pleasing to the eye. Normal naman yun, sinabi ng Diyos eh. And good for food. Ah, normal naman yun, sinabi ng Diyos. Wala namang nalabag si Eva doon. And eto, nadagdagan, desirable for gaining wisdom or desirable for making wise. Hmm. Yung bali ang sulsul ng ahas. Di ba masarap? Di ba maganda sa mata? Di ba magasarap kainin? Pag kinain mo yan, you shall know what is good and evil. Sabi naman ni o nga, no? Magigain ako ng wisdom. Magiging wise ako. Kasi malalaman ko na kung ano and good, ang good and evil. May alam ba siyang evil? Wala. Bakit? Kasama niya ang Diyos. Ang Diyos, kapag kasama mo, walang evil. Kasi lahat ng ginagawa ng Diyos at ipinapagawa kina Eva at Adan, puro good. Mm. Walang naghuhusga sa Diyos kung ang ginagawa niya ay good or evil. Ang sinasabi ng kumain ka niyan para makita mo kung ang mga pinapagawa sa inyo ng Diyos ay good or evil. Good or bad? Mm.
So, araw-araw nakikita naman ni Eva at Adan yung dalawang punong kahoy, di ba? Ah, sa palagay nyo, ilang taon nang nakalipas nung tuksohin ng si Eva? Walang sinabi, di ba? Ang tagal na nung punong dalawang yun. Pero anong sabi? Ito yung aking kwan. Ito, conclusion ko na lang. Ang tagal na siguro niyan, di ba? And seemingly, they have not shown particular interest on both trees. Hindi nila pinapansin yan, dalawa. Bakit? Di ba sinabi, they have everything. Hmm? Kasama nila ang Diyos. Ba't ako kakain pa dyan? Puno na ako eh, di ba? Ba't ako kakain ng tree of knowledge of good and evil? Teka, ano ba yung evil? Di ba? So may kulang ako. Hindi ko alam yung evil. Wala kang ang alam evil kasi lahat ng ng ginagawa mo good. Bakit? Kasi ang Diyos walang evil, lahat good. So ano yung evil? Wala. Kasi it does not exist. Di ba? Ay yung kabila, tree of life. Hmm. Life, meron na yata ako nun. Di ba? So wala din akong pangangailangan. Dito sa isa, alam ko yung good, yung evil. Hindi ko yata alam yun. Kaya na-attract siya diyan eh. Di ba? Hindi ba dahil Ah, sa if they will be like God? hindi, explain ko. Oh. Di, na-attract siya diyan. Pero sabi ko nga, araw-araw dinadaanan na nila, hindi nila pinapansin. Ba't ngayon biglang binigyan ng pansin? Oh? Dahil nga sa ahas. Di ba? So, they have also been seeing and hearing the serpent during daily routine of managing over God's creation. Anong ibig sabihin nun? So, ayun nga, on the eighth day, takbo na ang buhay ni na Adan at Eva. Kaya ang tanong ko, ilang taon na kaya o araw ang nakalipas bago nila nakausap yung ahas? Palagi ko, matagal-tagal din. O, i-manage mo yung daigdig. Oh, from the garden yan. Hmm. So, araw-araw nakikita nila lahat ng hayop, lahat ng punong kahoy, pati yung dalawang punong kahoy, hindi nila pinapansin. Di ba? At palagay, at ito nga ang aking panlang, sa aking sasaliksik. Ano, kung kung merong term na pagsasaliksik. Ito pang ko lang, intindi ko lang. Kung hindi naman basta-basta sumulpot siguro yung ahas, di ba? Kasi kung babasahin mo biglang-bigla, nag-usap yung, hindi, dinadaan-daan na nila yung ahas na yan, nandyan na yan. Ah, tahimik ba yung serpent? Hindi, nagsasalita yun. Dito kayo magtataka bakit nagsasalita yung ahas. Di ba? Hayop lang yan. Di ba? Hmm. So, araw-araw nakikita yung tree of life, yung tree of knowledge. Pati yung ahas, nandyan na. Hindi nila pinapansin yan, si serpent. Basta ako, abala ako sa pagmamanage ng daigdig. Later on nga, tinurn over yung pamamahala ng daigdig kay Satan, di ba? Doon sa Job, sinabi ng Diyos, oh, Satanas, ang kagaling sa baba, pinamahalaan ko yung daigdig. Sabi sa Job, di ba? Tinurn over ni Adan yung management. Hmm. So, lumalabas yung ahas simply a tool used by Satan as a means of disguise. Si Satanas daw naka-disguise na ahas. Of all the animals created by God, it is only the snake which was mentioned in the Bible na nagsalita kasi ang language unique sa tao. Yung language.
Di mo nga, di mo nga alam kung language ang narinig eh. O, ewan ko ha, ibang form of language siguro. Ayan, ano ba yung itsura niya eh? Ano ba yung itsura ng ahas? May nagsasabi, bago nagkasala si Adan, ang ahas daw, maraming images eh. Ito lang yung pinakikita ko sa inyo na isa sa mga images. Nakatayo yung ahas na yan. Yung paa. In fact, sa mga ibang drawings, uh, uh, diretso ang tayo niyan. Ano? May mukhang tao. Kasi kung ang ahas ay ahas na, ang ibig sabihin. Kung ang ahas ay katulad na ng nakikita nating ang tawag dito, um, walk with your belly, ano sabi? Diba? Hmm. Isinumpa lang siya kaya kaya kon siya eh. Wala yung Ah, nawala yung abilidad niya na tumayo. Na isumpa eh kaya parang parang ahas tuloy. Eh ahas naman siya talaga. Na ano tawag doon? Slithering no? Sa ground. Nakadapa na yan nung sinumpa. Pero dati daw nakatayo. Ah, at nakakapag-communicate siya kina Adan at Eva in a language unique at that time. Wala namang Hebrew. May Hebrew na ba doon? Anong language nila? Hmm. May nagsasabi nga dahil spiritual realm yan. Baka brain waves lang, di ba? Pero ito nga, ang sinasabi kanina, animals can communicate to some degree with each other. Ibig sabihin, ahas to ahas, ahas, ah, kabayo to kabayo, nagkakaintindihan. And nung panahon ni Eva at Adan, they can also, in some ways, nakakapag-communicate sa tao. Or, baliktad, sina Eva at Adan, nakakapag-communicate sa hayop, kaya sumusunod ang mga hayop sa kanila. Paano mo nga naman i-manage ang buong daigdig kung hindi ka naintindihan ng mga hayop? In fact, nung nagbaha kay Noah, di ba? Sabi ng Diyos, kumuha ka ng hayop, each of its kind, tigalawa, di ba? O paano ginather ni Noah yung mga hayop papunta sa arko? Sila Ah, daw ang pumunta eh. Sinabi ng Diyos, pinapunta ng Diyos yung mga hayop, eh, dumating na lang sa arko. Hmm. So, sini Adan may ability mag-communicate sa animal at yung animal may kakayanan din daw to communicate with Adam and Eve. But yung mga animals, they do not possess the ability to reason. Hindi sila pwedeng makipag-argue, kumbaga, di ba? Or express yung kanilang mga sarili. So wala yung ability na yun. Yung ahas, meron yan. May ability to communicate, to reason, and express itself kina Adan at Eva. Unique. Hmm. So, in order to properly manage, para ma-manage nila yung creation ng Diyos, di ba sabi, pagharian mo lahat yan. Di ba? O paano mo mapagharian kung di ka makapag-communicate? Sige. Sabi nga dito, communicate with animals, fish, trees, plants, not necessarily through human language. Yan. Eh, yung orca nga, nakakapag-communicate. Diba? Palagi ko nawala. Ito na nga. Kaya lang may ability sina Eva at Adan kasi kasama nila ang Diyos.
Unfortunately, this ability was taken away from them when they disobeyed God. Thus, they died. They were separated from Him. At yung ability na yun, na ibinibigay ng Diyos sa kanila as the need arises, nawala. Pero ngayon, may mga nare-retain. Kaya pag kinakausap niyo yung aso yun, aw, aw, aw. Kakaintindihan kayo kung minsan. Oh. Kaya ito rin yung concept na sinasabi ko. Bakit kailangan bumaba ng Diyos, magkatawang tao siya? Kasi ito yung lagi kong in-example eh. Kung gusto mo makipag-communicate sa aso, tao ka eh. Ah, hindi kayo magkakain. Malibang magkatawang aso ka. Di ba? Bababa ka sa level noong aso para magkaintindihan kayo. Kaya ang Panginoon, Diyos siya, highest form, nagpakumbaba siya, nagpakababa siya, naging tao. Di ba? Para makipag-communicate sa tao, ma-deliver kung anong gustong sabihin ng tao, maipadama niya sa tao ang pagmamahal, lahat ng blessings ng Diyos sa kanya. Kaya ang hirap ng ginawa ng Panginoon. Actually, Diyos yun na nagkatawang tao. Jesus ang tao. So, the serpent, ang sabi, contrary to what God said. Ah, hindi ganyan ang sinabi ng Diyos. Hindi kayo mamamatay. Ah, alam ng Diyos, kapag kumain kayo niyan, your eyes will be open and you shall be like God, knowing good and evil. Hmm. Yung nga yung panlansi niya. Sabi ni Eva siguro, ano yung evil? Wala yata akong alam noon. Lahat ng alam ko, yung ginagawa ng Diyos. Hindi niya alam, lahat ng ginagawa ng Diyos, good. Hindi nga rin niya alam siguro kung good yung ginagawa niya. Wala siyang valuation. Kasi kapag sinabi ng Diyos, gawin niya. Hindi niya inisip, ano ba to? Good or evil? Ang standard niya ng kabutihan ay ang Diyos. Kaya kapag nagsalita ang Diyos, sunod. Good or bad, hindi niya alam. Basta susunod siya. Hmm. Ito yung sinasabi ko rin sa inyo, na kapag kayo ay naniwala na mga anak kayo ng Diyos, kapag nagawa nyo ng isang bagay, yun na ang kalooban ng Diyos. Kapag sinabi ng kapitbahay mo, nagbad, pabayaan mo. Kasi ah, galing sa Diyos. Good yun palagi. Kapag may yung ginawa mo, nakalabag ka sa batas ng tao o lipunan, tanggapin mo ang parusa. Yun naman ang, di ba? Kapag pinarusahan ka, good pa rin. Kasi gusto ng Diyos yun para sa iyo. At yung sinasabi ko, araw-araw naman, siguro, araw-araw naglalakad sa garden yung dalawa. Naririnig nila yung ahas. Nagme-make ng sound yan, gustong makipag-usap. Di nila pinapansin. Iba yung hearing and listening. Naririnig na nila, pero hindi sila nakikinig. Ano ulit? Di ko, di ko ma-differentiate. Di ba? May narinig ka na sound, hindi mo pinapansin. Pero kung may narinig kang sound, tapos ini-interpret mo na, listening yun. Hmm. Araw-araw, nag-iingay yung serpent na yan, hindi nila pinapansin. Pero the moment na nakinig siya at inanalyze na niya at ininterpret na niya kung anong narinig niya sa ahas, magsimula nang mabuksan din ang kanilang mga mata at na-focus sa ahas. Pag di mo pinapansin niya, yung mata mo, wala, nasa Diyos lang.
Doon nagsimula, in effect, ang relasyon ng tao sa ahas. Dati ang karelasyon nila, Diyos. Bakit? Diyos lang naririnig nila at pinakikinggan. Ngayon may ibang boses na. Dalawa na ang karelasyon niya. Diba? Ito, the difference between hear and listen. Hear means to experience sound. Narinig mo lang, oh, hmm. Kagabi nga tinatanong ko si Sandra, bakit ang tao kapag nahulog yung pera, yung tunog ng pera, alam ng tao pera, hanapin niya. Alala ko nung nag-aaral pa kami ni Glenn, yung aking pinsan. Kumain kami. Ah, kumain kami sa Mamunlot. Ako iniisip ko may pera siya, no? Siya naman iniisip niya may pera ako. Sabi ko, ba't ba tayo napunta dito? Basta sabi namin, kain tayo sa Mamunlot. Di namin pinag-usapan kung sino magbabayad. Anong bayaran na? Sabi ko, oh, bayaran mo na, bro. Sabi niya, ha? Wala akong pera. Akala ko ikaw magbabayad. Pinagpawisan talaga. Wala kaming, alam ko, wala kaming pera. Wala, eksakto lang pera namin eh. At least siya, mataas-taas siguro ang allowance niya. Kasi nga, lagi kong sinasabi sa mga bata, nung nag-aaral ko, ang allowance ko lang no, 150 per month. Eksakto lang yan. Kaya kung gusto mong manood ng sine, magtipid ka. Kung kaya mong maglakad, maglakad ka muna. Hindi, kaya ka pagkakaya namin. Naku, hindi namin alam kung sino magbabayad. Ang ginawa namin, balak pa kaming tumakbo eh. Kaso yung pinto na akala namin labasan, naku, imbakan pala yun ng mga pusa na nasa. Kaya mula noon, tawag ko sa siopaw na yan, siomeow. Sabi ko, ba't ang daming pusa dito? Ginagawa ba nga siopaw ito? Di balik kami sa loob, paupo kami. Sabi, nagkwenta namin, magkano bang pera mo dyan? Meron naman eksakto. Kaso, pag uwi namin, eksakto pamasahin namin. Alam niyo naman noon, kokonti ang bus, di ba? Siksikan sa bus. Nakatayo na kami. Eh, hawak-hawak ko yung hawak-hawak ko yung pamasahe namin. Nakahawak pa yung kamay ko sa estribo. O, di ba may bakal sa taas, nakahawak ka. Kung minsan nakatiyad ka na dahil maliit ka pa. Nabitawan. Nabitawan ko ba naman yung pera namin? Di, nahulog sa nahulog sa flooring ng bus. Ano? Yung mga tao, akala mo tahi-tahimik. Sabay-sabay nakatingin sa floor. Ah, So, ito yung listening at saka hearing. May narinig kang may narinig kang sound. In-interpret mo pera, kaya ka tumingin. Di ba? Ganun yun eh. Ay, sa awa naman Diyos, nakauwi kami ng maayos. Ah, So, yung difference ng hearing and listening. Mm. Mm. While they have been hearing the voice of God and His creations, ibig sabihin, ang dami nilang naririnig na sound. Nagmamanage ka ng creation. Ayop, isda. So, may form of communication yan. Noon, na nawala na nga. Napaiwalay ng tao. They are hearing so many sounds, but they only listen to the voice of God. Hmm? Yan. Where Adam and Eve deceived. So sabi nga ng Diyos, the serpent was more cunning. Di ba nakalagay yan sa kun sa Biblia, than any beast of the field which he had made. So yung ahas, noong unang panahon, beast, beast ang tawag yan. Kasi iba ang forma niyan noon bago na isumpa. No? Tapos, di ba sinabi, uh, God gave man
everything that has the breath of life in it for food, including wild animals or beasts to which the serpent belongs or after its kind. So in effect, pwede nilang, sa akin ang interpretasyon ko dito, pwede nilang kainin yung ahas eh. Eh kaso nga, iba ang forma niyan, para sigurong tao yan eh. Yung ibang drawing nga, tao na may buntot eh. No? Paano mo kakainin yun? Yun na, unfortunately, instead na ah, pagharian nila ang ahas, yung ahas, ang naghari sa kanila. Bakit? Kasi nakinig, hindi hearing lang. Nakinig, nag-interpret nila ah, ang sinabi ng ahas. So nalansi nga ba sila ng ahas? Tingnan nyo, kasi very subtle nga yung pag, paglansi ng ahas. Ah, Sinabi ng Diyos na makakain ng tao ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Ibig sabihin, pati yung dalawang punong kahoy sa gitna ng garden. Yung tree of life at saka tree of knowledge. Tama ba? Mm. Kasi all daw eh. Eh bakit sinama ng Diyos ang puno ng karunungan kung ayaw niya itong ipakain? Pwede kainin, ibig sabihin. Kaso, pwede siyang mamili ng kakainin sa pagitan ng dalawang puno. Kaya lang, kapag kinain niya yung isa, yung puno ng karunungan, may kondisyon, sila ay mamamatay. Gusto mong kainin, pero may consequence. Yung sinasabi. Hindi naman sinabi din ng Diyos, yung kabila, pwede mong kainin yung tree of life. May consequence din. Yun ang hindi nila tinanong sa Diyos. Ano bang consequence? Di ba? Pag kinain yung tree of life. Hmm. Anong consequence ng tree of knowledge? Sila ay mapapahiwalay sa Diyos. Ay yung kabila kaya, tree of life, mapapadikit sila sa Diyos. Lalo. Yun ang hindi nila. Eh ba't hindi nila kinain yung tree of life? May rason sila. Hmm. Anong dahilan bakit nila lang ang tao? To make man in our image according to our likeness. Ayon sa ahas, ang pagkain sa bunga ng karunungan ay according to God's plan or purpose, which is gawin ang tao na kawangis niya to make man in our likeness. Tama ba? Ano sabi niya? You shall be like God. O diba purpose ng Diyos yun? To make man in our likeness. Maging katulad ko. Maging katulad natin siya. Hmm. Sa isip ni Eva, oo nga no, wala akong malalabag na batas. Di ba? Kasi ayon naman ito sa, eh kaso hindi niya sinabi, kapag kumain ka, mamamatay ka. Yun ang hindi niya inintindi. Siguro, di ba? Hmm. So, dahil hinangad nilang maging likeness o kawangis ng Diyos, na ayon naman sa pakay ng Diyos sa paglalang sa kanila, kinain nila, oh, makakabuti pala sa atin. At magbibigay sa kanila ng wisdom o magiging wise sila. Magiging katulad na sila ng Diyos. Kumbaga, tinulungan na nila ang Diyos na ma-attain natin ang pagiging ah, kawangis nila. Diba? Hmm. Hmm. Bago kinain ang bunga, walang sariling pag-ahalaga, walang sariling valuation. Sina Eva at Adan kung ano ang mabuti at masama. Ito ay dahil ang palagi nilang standard ng good and evil ay ang Diyos. Tama ba? Eh ano ba ang Diyos? Lahat good, walang evil. Hindi pwedeng mag hindi pwedeng maging evil ang Diyos kasi
ang standard eh siya, walang maghuhusga sa kanya na evil ang ginagawa niya. Eh siya na yung standard eh. Sana yung evil act? Kapag hindi ah, ipinagpaalam sa Diyos, eh hindi mo naman kailangan magpaalam eh. Kasi kasama mo palagi ang Diyos. Eh ngayon, napahiwalay ka, kapag di ka nagpaalam, evil ka. Yun ang ibig sabihin. Ay yung pagkain nga nila, humiwalay na sila. So, pagmulat ng mata at nung kinain, evil na kaagad sila. Kasi wag mong kakainin eh. Di ba? Hmm. Anong epekto? Ang unang epekto ay nawala yung glory na bumabalot sa buong katawan nila. Yun ang unang-una. Bakit? Dahil dito, pisikal na napahiwalay din sila sa Diyos. Kaya sa unang pagkakataon, narinig nila physically, sabi sa Biblia, naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno. Eh dati hindi naman nila naririnig maglakad ng Diyos. Bakit? Eh kasama nila palagi. Di ba? Eh ngayon napahiwalay. Sa, saan nila narinig? Sa gitna, sa naglalakad sa halamanan. Ah, tapos nagtago sila. Bakit nagtago? Nabuksan na ang kanilang mga mata. At ayon na rin sa sinabi ng Has, nagkaroon din sila ng iba o hiwalay na pagpapahalaga, valuation ng kung ano ang mabuti at masama. Dati, kasama nilang Diyos. Lahat good. Eh, humiwalay sila. Ginadjudge na nila ngayon lahat ng kilos nila. Dati, hindi. Kasi lahat good. Hmm. Ang unang masama na nakita nila ay ang kanilang kahubaran. Samantalang dati naman silang hubad ng kasama pa nila ang Diyos. Amen ba? Hmm. Hubad naman na sila dati eh. Nakita ng mga mata nila nung nabuksan ang kanilang kahubaran. At ayon sa valuation nila ngayon, ito ay masama na. Dati hubad ka naman eh. Eh ba't ngayon? Eh kumain ka. So, iwala na sila sa Diyos. Nung nakita nila, good or bad? Ay, bad ito. Hubad tayo. Diba? Eh, nung kasama nila ang Diyos, hubad sila. Good. Kasi ang batayan nila ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, good. Good. Kaya tignan mo ngayon, the same case, the same situation, ikwento mo sa maraming tao, iba-ibang opinion nila. Ah, masama yan. Ah, hindi, mabuti yan. Ah, okay lang yan. Di ba? Eh, pare-parehas nakakain ng bunga. So, masama, o, di remedios, para maging mabuti ulit sila sa sarili nilang paningin, anong sabi ng Biblia, maitama nila yung mali, kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito, at ginawang panakip sa katawan. Hmm. So ano ba yung body covering? Yung ginamit nila, skin of animal. So yung body covering o damit ngayon sa atin symbolizes righteousness o katwiran. Ano ba yung righteousness? The right to come near, be with, or be in the presence of God. Without righteousness, you cannot approach God, nor or establish a relationship with Him. Kaya sabi, Christ is our righteousness. Siya ang ating katwiran. Kapag tinignan tayo ng Diyos, makikita niya ang dugo ng Panginoon sa atin. Kaya sabi niya, pwede kang makipag-usap sa akin.
may namatay na para sa mga kasalanan. Kung nawala nila yung kanilang original clothes, ano ba yung original clothes nila? Yung glory of God, di ba? They become afraid for the first time, sinabi eh. Bakit kayo nagtatago? Eh, hubad kami. Natakot kami. Eh, dati naman wala yung takot eh. So, yung unang feeling, fear. Ay, yung fear na yan. Hanggang ngayon, takot pa rin ang problema ng tao. Yan ang unang-unang labas ng salitang fear. So, every tree of the garden you may freely eat. Every tree, ah. And while God did not explicitly say, it includes eating from the tree of life. Hmm. Kung pinokus lang ni Eva ang kanyang mata sa tree of life, she would have found that like the tree of knowledge, this tree, the tree of life would be good for food, that it was pleasant to the eyes. Wala namang kinaiban sa ibang punong kahoy yan eh. The same, sinabi ng Diyos yan. Sinabi din niya ah, sa tree of knowledge. Pero unlike the tree of knowledge, she would have seen the tree of life kanina, desirable for wisdom, di ba? Desirable to have eternal life sana instead of desirable to make one wise. Di ba? Kung tinuon lang niya yung mata niya sa tree of life, pleasant, good for food, pleasant to the eyes, at sasabihin niya sana, desirable to have eternal life. Eh, ba't di nga niya kinain? Why not eat from the tree of... Hmm. Kung nilalang sina Eva, Eva sabi, Adan at Eva sinabi, they were given the breath of life when they were created. And from there on, were never separated from God as God is life. So, nung pagkalalang pa lang nila, nung pinamamahalaan na nila ang ang buong creation, they already have life. Bakit? Kasi kasama nila ang Diyos who is life. So kung may life ka na, kakain ka pa ba sa tree of life? Pero yun nga, ang gusto ng Diyos, kumain tayo sa tree of life para yung life na daladala natin maging eternal. Hindi na pwedeng tanggalin. Regardless. Kaya sabi dun sa who can separate us from the love of Christ? Wala na. Diba? Kahit ano pa man yan, hindi na kayo mapapahiwalay. So as they already have life to speak of, wala na silang makitang need to eat from the tree of life, which would have given them eternal life, which is permanent and eternal life with the eternal God. Ang mangyayari sa ano niyan, from the garden, pag kumain sila, ililipat na sila sa loob, sa palasyo ng Diyos. From the workshop to finished product sa ano. Diba? Kaya sila kumain sa tree of knowledge. They saw the need to know what evil is as they only know what is good. Sinabi ng ahas, they shall be like God, which prompted them to follow because they believed that what they did was in accordance with God's purpose of making them in the likeness of God. You shall be like God, knowing good and evil. So the tree of life, they did not realize that they need to eat from the tree of life so that the life that they now possess dahil kasama nila ang Diyos ay maging permanente at matatransform ang kanilang ordinary life to eternal life.
Yung fruit of the tree of life, the Christ yan eh, yung Kristo. So from a garden life into God's palace or God's house or God's abode. Living permanently in the presence of the eternal God. Yun saan ang epekto ng tree of life. Mm. So, yung istorya natin ngayon, istorya ng tao, is bring him back to the Garden of Eden, which the Lord Christ Jesus did by pouring out his blood for us to regain our original clothing, the glory of God. Ay balik na tayo. The skin of animal which was slain by God, for the first time, may pinatay na hayop. Di ba? Ginawang damit ni na Ebat Adan to provide for man's covering or righteousness. Di sila pwedeng umarap sa Diyos eh. At righteousness, galing sa Diyos. Kaya yung ginawa nilang pantakip na dahon, sabi ng Diyos, ay hindi, obra sa akin yan. Kailangan balat ng hayop. Kailangan may dugo na mabubo bago ka ulit makaharap sa akin. Sa bawat dugo na bumuhos, ang simbolismo niyan, may namatay na para sa kasalanan mo. Pwede ka na ulit makipag-usap sa akin. So namatay ang Panginoong Hesus, He restored, made permanent the righteousness, our righteousness before God. So anytime ngayon, pwede tayong lumapit muli sa Diyos. So, tuloy natin to next week. We have to eat the fruit from the tree of life. That is the Christ. Yan ang bunga niyan eh. The fruit of the tree of life is none other than the Christ, that we may have eternal life, not garden life. So kung naniniwala kayo ng mga anak kayo ng Diyos, nakain nyo na ang bunga ng punong kahoy ng buhay. Kapag hindi pa kayo naniwala na kayo'y anak ng Diyos, hmm, nasa hardin pa lang kayo. Naghihintay bang Diyos sa inyo? Amen? Yan. Palakpakan natin ang Diyos. Hmm. Teka.